rin daw nawawala ang posibilidad na kung magkaroon ng special session ay makapag-aral na sila ng bagong Senate President. Hanggang kailan po kayo acting SP? May usapan po ba na, kunyari, ng special session, sir, magkaroon na kayo ng 13, maging SP ka na, gano'n, sir? Possible yan. Possible yan kung magkakaroon ng 13. Na kailan, sir, mangyayari? Hindi pa When the natin special alam. session opens, it's possible that ano yun, sir? Kung may 13, no, pwede sa special session yan, for sure. No, but wala pa tayong pinag-uusapan pa all of these things. No? Julius Sherin, usapang impeachment naman tayo dahil tinanong din natin yan kanina. Sino ang magiging presiding officer? Dahil dalawa nga yung nagkiklaim na leader ng Senado ngayon. Para kay Senator Win Gatchalian, siya ang uupong presiding officer bilang siya ang tumatayong acting Senate President. Manunupa daw siya oras na buksan o magsimula ang impeachment trial sa darating na Hulyo. Pero wag din natin kalimutan, Julius Sherin, na hindi naman isinusunod ni Senator Alan Cayetano yung pagiging Senate President niya, ayon nga sa kanya. He will still perform the duties of being Senate President. At kasama dyan, yung pagiging presiding officer. So, hindi tayo magugulat kung ilalaban ni Senator Cayetano kung sakasakali nga na dumating yung Hulyo na ganito pa rin yung standing, may acting Senate President at may Senator Alan Cayetano na ginigit na siya pa rin ang leader ng Senado. Huwag tayong magulat kung ilalaban din ni Senator Cayetano na dapat siya ang presiding officer ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sa iyo, Julius Sherin. So may lumala pa yung sitwasyon ngayon. Magulo siya, Sheriff. Nakakalito siya kung tayo nga parang litong-lito dito sa buhay natin, di ba? Imagine niyo naman yung kalituhan, maawa na lang talaga tayo sa mga Senate employees. Kasi again, ulitin ko, yung kagabi lang naglabas ng memo sa Senator Alan Cayetano. Sabi niya, tuloy ang Blue Ribbon Committee. Yung mga officers, executive offices na meron kailangan gawin dyan sa hinihan. Magsipasok kayo, mag-assist kayo, mag-coordinate kayo, mag-cooperate kayo. Tapos, minutes after, naglabas din ang memo sa Senator Win Gatchalian asking or actually in-order lahat ng Senate employees na mag-work from home. Saan ka naman lulugar, hindi ba? So, parang more than sa akin na medyo nalilito na rin talaga, mas nakakalito ito para sa mga empleyado ng Senado. At napalunga rin natin sa kanila, no? Paano ba? Sino bang susundin sa inyo? Sabi ni Senator Win Gatchalian, para sa kanya, siya yung duly elected na ating acting Senate President. At kahit pa acting Senate President, quote-unquote lang, at hindi pa siya real Senate President, meron siyang mandato para gawin ang lahat ng trabaho ng leader ng Senado. Pero ang sinasabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano, siya yung Senate President na inelect ng 13. So dapat daw alam ng mga empleyado kung sino yung susundin nila. Dahil kung may nandugulo daw, hindi raw yun yung faction nila Cayetano, hindi yung faction nila Gatchalian. Sheryl. May reaksyon na ba si Senator Alan Peter Cayetano sa biglang pagsipot ng kanyang kaalyadong si Senator Jesus Escudero kaya biglang nagkakorong kahapon? Natanong siya dyan tungkol dyan ng sorpresa ng dumating sa plenaryo kahapon na para bagang saved by Senator Jesus Escudero, yung minority bloc na ngayon ay tinatawag na nilang majority bloc. Ang sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano ay tinuturing pa rin daw niya na kapatid si Senator Jesus Escudero. If we have the soundbite, baka we can play it, Sheryl. But let me know if wala. I will be praying for him. I love him as a brother. Alam ko yung pinagdaanan ni Hal. Alam kong ama siya. Ngayon yung alam niya ano nangyayari. Sa text. Ha? Sa text. Pero wala kasing live stream kanina ng hearing. Maliban nga sa mga media na person mo. So, ibig bang sabihin, hindi na talaga yung factor sa Senate records o wala na bang bearing yun? Nangyari kanina. Anong number ng text mo? About sa recording, Sheryl, yung official na record, parang wala. Kasi wala ng secretariat, wala ng ribbon office na present, and wala ng pero kasi present yung mga empleyado nung kada senador na nandun. So, present yung employee si Senator Alan Peter Cayetano, Senator Tia Cayetano, Senator Marcoleta, Ivy Marcos,
So, hindi natin alam paano sila nag-document. Kasi for example, even if hindi siya mapapanood sa YouTube channel ng Senado kanina, mapapanood naman siya sa YouTube, sa page ni Senator Alan Cayetano. So, in that case, what we'll do is they documented it in their own way. Para kahit papano, meron pa rin record na may nangyaring hearing. Pero kung may bearing niya, Cheryl, again, depende kung sinong tatanungin mo. So, kung tatanungin mo ay ang grupo nila Senator Cayetano, definitely may bearing. Ang sinasabi nga nila, itong hearing na ito, napakaraming katotohanan daw ang lumabas dahil ang promise nga kahapon ni Senator Marcoleta, huwag daw kukurak kapag pinanood yung kanilang hearing dahil dyan daw lalabas yung mga katotohanan na magsasabi daw ng direksyon ng ating bansa. Pero pag pinanood mo naman yung kampo nila Senator Gatchalian, particularly si Senator Erwin na siyang hinalan naman ng chairman ng Blue Ribbon Committee, para sa kanya, it's a sham. Sabi niya, illegitimate, walang bearing, walang bigat yung hearing na yan dahil ang totoo daw at ang official daw na hearing ng Blue Ribbon sa ugnay sa parehas sa topic, yung flood control scandal, ay sa darating na Lunes, 9 a.m. kung saan impitado ulit yan yung 18 nagpakilalang bagman ni Saldico. So, yun yung perspective, Cheryl. Depends on who you ask. Okay. Ito ba ilang beses na natatanong ano? Kasi walang nagpapatinag eh. Di ba? So, saan ko yung challenge kung sino sa kanila ang tama? Sa kanino sila makikinig? Ang hamon kanina ni Senator Alan Peter Cayetano, kung gusto nyo, sabi niya, akit nyo sa Supreme Court. Pero tingin daw niya ay hindi gagawin. Pero kasi ganito yan na, Cheryl, talagang magkaiba yung paniniwala nila eh. Kasi para sa kampo ni Senator Alan Cayetano, the quorum and the majority is 13 because they're basing it sa 24 senators. Pero ang kampo nila Senator Gatchalian, binitingin nila yung legal basis nga nung Cuenco versus Abilino versus Cuenco na nangyari na ito dati, na nangyari na 12 ay tinuring ng quorum. So pinaninindigan talaga nila Senator Will Gatchalian na yung galing pa rin ng liderato kahapon. Meron pa, pero hindi na nakompleto kasi wala ako yan. Ito na yan. Iyan ko na yan. Sabi naman nila Senator Cayetano, hindi yan effective kasi wala kayong 13. So kami pa rin. Ay sila, meron tayo din sa aking storya na pati sila Senator Loren Legarda, sinasabi nila, hindi ako AI, ako pa rin ang Senate President pro tempore. So, ganun siya, Cheryl. Parehas, pagkaiba sila talaga ng pinaglalaban. Parehas, nagpamatigasan dahil talagang sa kampo ni Senator Gatchalian yung mga veterano din ng mga senador. Sila Senator Kiko Soto, Senator Kay Lacson na nagsasabi na walang Senate President temporary dahil kasama sa namakanting posisyon yung Senate President. Pero sa kampo nila Senator Alan Cayetano, hindi totoo. Pero sabi ni Senator Alan, siya pa rin ang lehitimong Senate President hanggang sa ngayon, hanggang walang 13 yung kabilang kampo na makapaghalal na just si Senator Win talaga yung kanilang ihahalal na bagong Senate President. Cheryl. So yun na lang talaga ang parang magiging solusyon na mabilis, ano? Magka-13. Nagtuwag pa rin ba yung usapin Mas madali kasi mayroon dito sa, hindi kasi easy trip mismo yung ano yan eh, MPP drive hub eh. Siyempre, may usap-usapan, we have some sources saying na meron isa, meron dalawa, na pwedeng mag-jump, pero Cheryl, nasanay na tayo sa past 2 to 3 weeks na para tayo mag-anxiety disorder na dito kada araw na, ano ba, may kudeta ba, kasi may numero daw, meron daw lilipat, so I think, ang mangyayari sa atin dito, wait-and-see na lang, kaya lang, wala na tayong session. Nag-adjourn na sila kahapon. And we know na yung palitan ng leadership will just happen kapag may session. Ang aabangan natin dito, Cheryl, ay kung magpatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos para na ipasa yung mga naipasang panukalang batas dahil ang Senado for a couple of days. At gaya nga ng sinabi, ang tanong ko kanina kay Senator Win Gatchalian, is it possible na sa special session na yan, nakabuo na kayo ng 13? Sabi niya, posible na may 13 na sila at maihalal na talaga siyang totoong Senate President. Cheryl. Ngayon, may mga nagsasabi nga na itong nararanasan ngayon ng bansa natin ay isa ng constitutional crisis dahil sa nangyayari dyan. Ano yung answer card? Mangyayari ngayon. Kinikilala na nga sila eh. Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy-tuloy na ba ito ng pag-usap ng bagong liderato? Isa pa yan, Julius, buti na sabi mo,
yun din yung pinanghahawakan nila Acting Senate President Will Gatchalian na kinikilala kami ng Kamara, kinikilala rin kami ng Malacanang. So, yun kami. 451. And yun nga, buwabase sila Ito, walang bayad, sa o dito basihan sa na hindi ito first time na nangyari na may pero pwede ka pa rin i-register. nangyari ito noong 1949, noong 2017, nakilala yung forum na ito. So, yun talaga yung pinangahawakan ng kampo ni Senator Gatchalian na legit kami. Pero yun nga, si Senator, he's not, hindi niya isusuko ito ni Senator Alan Peter Cayetano without a good fight. Dahil ang sa kanya, pinangahawakan niya, siya yung Senate President na hinalal na may 13 boto. At hindi si Senator Gatchalian na may 12 boto. So, paano mo nga ba yun nire-reconcile? Hindi ko alam. Siguro talagang kailangan magkaroon na ng 13 yung kabila para once and for all. Kasi kahit naman si Senator Alan Peter Cayetano sinasabi niya, kung magkaroon kayo ng 13, walang problema, bababa ako. Pero hanggat wala kayong 13, hindi nga nila kikilalahin. So, kung magka-13 na itong bloke nila Senator Gatchalian, baka kahit papano magkaroon na ng stability at magkaroon ng katahimikan dito sa Senado. Kasi alam nyo, Julius Sheriff, in the days to come, mukhang mahaba pa itong laban na to. Kasi ngayong gulo, tungkol pa lang yan sa Blue Ribbon Committee. Marami pang mga ibang komite na natanggalan yung kabilang kampo, yung kampo nila Senator Alan Cayetano. At hindi naman natin i-expect na hindi din sila manlalaban dahil nakuha yung mga komite na yan ng kampo naman ni Senator Gatchalian. For sure, parang ganun din yung lalabas. Baka dalawang hearings na magkakaparehas sa topics. We don't know what's gonna happen in the days to come. But, bagamat sinasabi ni Senator Gatchalian na umaasa silang stable na. Nabanggit po na rin na Go ahead, yung Julius, tungkol sa Blue Ribbon na hearing, no? At next week, ay magkakaroon ng Blue Ribbon na committee hearing si Senator Erwin Tulfo. Anong mga ina-expect pa natin dito sa hearing na to? Ang sinasabi ni Senator Erwin Tulfo, yung hearing niya ang legit, sabi niya. Kasi siya talaga, nanindigan siya na siya na ang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. So yung para sa kanya daw talaga, maghapon daw silang magtatanungan dito at nakita ko yung notice mula sa kanyang komite, imbitado ulit itong mga inimbitahan ngayon sa Blue Ribbon hearing. Kasi nga, nasasabihan sila Senator Erwin Tulfo na may pinagtatakpan silang katotohanan. Kaya ang ginawa nila, sige, kung sino yung mga gusto niya guest, i-invite din namin para makapagsalita din sila sa hearing. At ang sabi din ni Senator Erwin Tulfo kahapon, dun sa hearing nila sa Lunes, imbitado lahat, mayorya at minorya, magtanong daw ng walang sawa. Yan daw yung expected sa Lunes. Yan, naabangan natin, no? Pero babalikan ko rin ng konti tungkol dun sa 13. Kayo, mga insider kayo dyan, eh. Alam niyo yung mga bulong-bulungan dyan. May chances pa, na merong bumaliktad pa? Pwede pa ba yun ang mangyari? Tatanungin mo yung kampo nila Senator Gatchalian, meron pa rin silang kinakausap. But of course, they will not bear names with us, But nandyan at nandyan because, Julius, being a real Senate President will always be better than an acting Senate President. Kasi kagaya niyan, acting Senate President si Senator Will Gatchalian, pero sina-challenge siya ni Senator Cayetano na ako yung totoong Senate President. So I guess a real solution for this, for both of them, and especially sa kampo ni Senator Gatchalian, ay kung ma-elect na talaga siya na talagang Senate President para wala nang tanungan, wala nang questionan, wala nang away. So I think bilang nagko-cover rito, yan na talaga yung goal ng kampo nila Senator Gatchalian to really get the 13 as soon as possible para matuldukan na itong issue na ito, Julius. Sige, abangan natin yan. Maraming salamat, Mayan Los Baños. Nanindigan na ang Malacanang na hindi makikialam sa banayan sa liderato ng Senado. Pero iginit ng Palasyo na mas kinikilala nila ang pinag-umuno ang block ng inihalal na acting Senate President na si Sherwin Gatchalian. Live mula sa TV Media Center. Nasa frontline ng balita niya si Maricel Halili Mate. Ano pa yung reaksyon ng Palasyo dito nga sa mga nangyari sa Senado ngayong araw? Gaya nga ng sinabi mo, Sherry, malinaw yung posisyon ng Palasyo ang kinikilala nila bilang acting Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. Nanindigan din sila na tama yung ginawa at walang violation yung nangyaring hakbang ng mga senador kahapon. Handa rin daw na magpatawag itong si Pangulong Bongbong Marcos ng special session basta hindi sila ng grupo ni Senate o acting Senate President Gatchalian. Umayos kayo. Ito ang buwelta ng Malacanang sa buong Senado. Kasunod
Binigyan ng tulakan ni Interior Secretary John Vic Remulla at Senador Robin Padilla habang pinapapasok sa Senado ang 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zal Pico. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi ko konsintihin ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ganyang pangyayari sa Senado. Kinakalat na raw nila ang iba pang impormasyon. Mahirap magsalita. Sa ngayon, mahirap magbigay ng anumang pronouncement kung papaano sila titigil. Ang tanging mensahe na maibibigay ng palasyo, ang kinikilala ng acting Senate President ay si Senator Sherwin Gatchalian. Dumistansya naman ang Malacanang sa tila pag-war na nangyayari sa liderato ng Senado. Magkakaiba kasi ang mga memo na inilalabas ngayon ng Senate. Sabi ng Malacanang, nasa mga senador na ang susi para maayos ito. Pero malinaw na kanilang kinikilala ang block na pinamumunuan ng Senador Sherwin Gatchalian. So the minority is now the group of Senator Alan Cayetano. Kung mayroong mangyayaring botohan, mayroong mangyayaring pagdidesisyon, kaninong boto ang dapat manaig? Minority ba o majority? Siyempre majority rules. Nakahanda naman daw si Pangulong Marcos na magpatawag ng special session. Oras na mag-request ang grupo ni Senator Gatchalian. Yan ay para umusad na ang ilang panukalang batas at ang confirmation ng mga general ng Armed Forces of the Philippines at Foreign Service officers. Gusto raw ng Pangulo na makasiguro na walang maaantalang programa. Inclined ang presidente na to give in to the special request or rather official request for the special session. Bakit? Kasi kung marami maaantala dahil sa mga nangyayaring ganitong kaganapan, hindi po nais ang Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds ng polio of special session. Sinagot din ang Malacanang ang ibinugyang ng isang Bernard Tube sa pagdinig ng grupo ni Senador Dante Marcoleta. Ayon kay Tube, dati siyang nagtrabaho kay dating Congressman Zal Pico at naghatid ng maleta ng pera sa bahay ni PBBM sa Paway, Ilocos Norte. Hamon ng palasyo. Pakita mo na nila ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na po ang balak mo lang naman talaga ay manggibak at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So, dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita naman. Well, Cheryl, kanina tinanong din natin yung Malacanang tungkol dun sa mga usap-usapan na nagpunta daw sa Senator Chief dyan sa Malacanang para makipagpulong. Pero kanina, wala rin na ibigay na impormasyon tungkol dyan si Yuse Claire Castro. Cheryl. Mas may hamon din si Senator Cayetano kanina sa palasyo na magpresenta raw ng 13 senador para bumaba siya. May reaksyon na ba dito ang palasyo? Ang lagi nang sinasabi ng Malacanang pagdating sa liderato ng Senado, bahala na raw yung mga senador na mag-decision dito. Bagamat nabanggit kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos sa tinitingnan nila yung mga legal options kung paano magre-remedyohan yung tensyon na yan sa Senado, pero kanina hindi rin nila inelaborate kung anong mangyayari kasi yung final decision nasa mga mababatas pa rin naman daw. At kung kinikilala na nga ng Malacanang ang Gatchalian Block, ibig sabihin ba parang baliwala rin itong pagdinig ng ginagawa ng Cayetano Block kanina sa Senado? Sheriff, kasi pag inisip natin, totally different branch kasi yung Senate at saka sa Malacanang. So mauunawaan natin kung hindi magpagsalita ang Malacanang tungkol sa Blue Ribbon Committee kasi legislative branch yan executive branch yung Malacanang. Ang malinaw lang doon sa sinasabi ni Yuse Castro kanina, ang kinikilala nila ay si Senator Sherwin Gatchalian as acting Senate President. Ibig sabihin, naniniwala sila na legal yung mga pinagdaanan ng mga senador kahapon at may quorum doon sa 12 bilang. Kaya pwede na rin natin i-assume na kung ano man yung ginagawa sa ilalim ng liderato ni acting Senate President Sherwin Gatchalian, yun din yung kinikilala ng Malacanang. Sherry. Maraming salamat, Maricel Halili. Kasama sina Senator Tito Soto at Erwin Tulfo sa mga ilinawit na nakatanggap umuno ng mali-maletang pera mula sa flood control scandal. Maging ang mga miyembro ng International Criminal Court o ICC ay nakatanggap din daw ng maleta. Live mula sa Senate at sa frontline ng Balitarian si Bon Valdes. Bon, bukod sa mga nabanggit natin, sino-sino pa ang mga ilinawit kanina sa pagdinig at meron na ba silang reaksyon? Tungkol dito.
Yes, Julius, bukod sa dalawang senador na nabanggit mo, ay napakaraming pangalan pa ng mga dati at kasalukuyang kongresista, mga cabinet secretaries ang nadamay din sa ginawa ng hearing na pinangunahan ng Cayetano Blanc kaugnay sa flood control scandal. Hindi rin nakaligtas dito sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez na nauna nang itinanggi ang mga nasabing paratang. Nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede niyo bang i-verify totoo po ito? Yun ang reaksyon ng nanindigang siyang Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano sa pagkadawit ni Senator Tito Soto sa mga umanong nakatanggap ng kickback mula sa flood control scandal. Sa pagdinig kanina sa Senado, sinabi ng isa sa mga witness na nag-deliver sila sa Senador ng 5 maleta na may laman ng 40 hanggang 70 million pesos noong 2024 bago ang kampanya sa eleksyon. Paano dineliver niyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Ang large usually ang laman ay 40 to 70 po. so ilan ang dineliver? 40 to 70 po yung... So isang maleta lang. 5 po, 5. 5 maleta ng tipo 40. Yes, Your Honor. Yeah, mabigat sa akin to dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows mag-partner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson. No? Not partners in business, but partners in politics. No? Ayon pa sa isa sa mga nagpakilalang bagman, hindi direkta kay Soto inabot ang maleta, kundi sa dati ng tingin na nagngangalang Park. Napa-OMG naman si Senator Soto. Sa isang pahayag, ginit niyang hindi siya senador noong 2022 hanggang 2025. At yung binanggit na Mark ay namatay na raw noong pang 2015. Hirit tuloy ni Soto, ano ba? Huwag kayong patol ng patol. Si Senator Erwin Tulfo naman na pinangalanan kahapon ang Gonzales Bluff bilang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, nakatanggap din umano ng 8 maleta. Nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 pieces. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Agad na itinanggihan ni Senator Tulfo. Definitely, it's a lie, blatant lie, kasi nga, hindi ka masagot anong purpose pa. Saan nagkaling yung sinasabi na 1, 2, 3, 4, 5, whatever the maleta is. Kung sa'yo tingin nila, di ba, flood control, supposedly, flood control hearing daw yun. Kung saan naman ako flood control, balik-balik tayo, tingnan nila yung gap from 2022 to 2025, wala ako. Pinanatan din ni Tulfo ang nangyaring pagdinig. The Blue Ribbon Committee hearing are now called to order. Binuksa ni Senator Pia Cayetano ang pagdinig na kasama iba pang mga kaalyadong senador. Pero dahil wala mga staff ng Blue Ribbon Committee, Senator Alan Peter Cayetano na muna sa pagpapanumpas sa mga senador. Nagsimula raw magtrabaho ang mga nagpakilalang bagman si dating Congressman Saldico na maupong siya bilang appropriations chairman ng Kamara. Idinetali nila ang tungkol sa mga maleta na naglalaman umano ng pera at inihahatid daw nila ng 3 hanggang 4 na beses kada linggo. Kasama sa mga nabanggit na pinagdalhan umano ng maleta, sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Dati na itong nabanggit at itinanggi na rin ng Pangulo at ni Romualdez sa mga paratang. Kanina, hindi lang mga senador at kongresista ang nadawit sa pagdinig. At mga kinagawa ng International Criminal Court na katanggap din daw ng maleta noong dumating sila sa Pilipinas noong 2023. Ang Saan ka nakalagay yan? Headlamp pa, no? Saan nakalagay? Headlamp? Ipagpulong kay dating House Speaker Romualdez. Headlamp? Hindi sa windshield, no? Nag-advise po si boss magpapalit kami ilaw? ng piso to dollar na 2 maleta. Doon sa Makati po. Sa... Bibili kayo ng US dollar. Yes, yes, Your Honor. Alam ko lang sila, Obi. Fairbanks, Mamaya Makati, na, San bukas Pedro na natin Beach po. yan. 2 maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. Nung pagdating namin doon sa closed door meeting ko kasi yun sa Dusitan si Senator Trillanes po yung sumalubong sa mga foreigner. Pati si Trillanes, nakatanggap din daw ng paper bag at maleta sa headquarters ng Bagdro sa Quezon City 2 linggo bago dumating ang mga taga-ICC. Pinagulaanan ni Trillanes, muli raw niyang kakasuhan ng mga nagpakilalang bagman yung Caldico. Hindi po totoo yan. Talagang absurd yan. Hindi mo maiisip kung paano gagawin yan. Wala po akong tinanggap na pera mula kay Saldico
ICC o para sa anumang purpose. At ang ICC mismo ay nagbigay na rin ng statement. Sinabi nila hindi totoo yan. Hinamon naman ni Senator Alan Peter Cayetano si NBI Director Elvin Matibag na dumalo sa pagdinig. Ito'y matapos inanunsyo ni Matibag na nakakuha sila ng impormasyon mula sa kaanak mismo ng isa sa 18 tagman. Nakatanggap daw ng 15 milyong pisong suhol ng mga sundalo para mag-testify bilang tagman ni Zaldico. Sagot dyan ni Matibag, hihintayin niyang sabihin ng Senado. Samantala, tinawag naman na buhos ng Gatchalian Block ang pagdinig. Nanawagan sila sa mga kasamahan na hindi kinito at irespeto ang mga panuntunan ng Senado. Tinawag din nila na grandstanding ang ginagawang pagdinig sa hindi naman ito opisyal at otorisado. Insulto naman ito sa institusyon at sa mga Pilipino na nagbabayad sa bawat minuto ng anilay circus. Julius, siniguro naman ni SP Cayetano na ipapasok nila sa Senate records ang nangyaring hearing kanina kahit na wala ng mga staff ng Blue Ribbon Committee ng Senate na kasama nila sa ginawang pagdinig. Umaasa lamang ang kampo ni Cayetano na hindi haharangin yung susunod na hearing na gagawin nila kaugnay pa rin sa flood control scandal na hindi pa binanggit kung anong eksaktong petsa sa susunod na linggo. Julius. O, di ba si Senator Loren Legarda ay nasa affidavit din dati ng 18 nagpakilalang bagman ni ex-Congressman Zaldico. At kanina, pinakilala niya yung mga sundalo bilang mga bayani. Pero doon sa hearing, nabanggit ba siya? Actually, Julius, natanong din yan kay SP Cayetano at ang sinabi niya ay hindi daw niya nabasa yung unang affidavit na binabanggit kung saan kasama nga itong si Senator Loren Legarda at isa pa sa mga Villar na nadadamay din daw dito sa flood control scandal. At ang sabi niya, kung meron daw dapat magtanong nito sa naturang hearing, dapat daw si Senator Erwin Tulfo na nabanggit kanina sa naturang pagdinig na siyang dapat sana raw magtanong sa 18 ex-Marines para mapatunayan yung kanilang kredibilidad. Ang pinangangambahan kasi ni Senator or SP Cayetano sakaling magsagawa ng sariling hearing, itong si Senator Erwin Tulfo, baka daw magamit din para magkaroon ng scapegoat o kaya selective justice imbis na maging instrumento para raw sa katotohanan. Julius. Ang tanong ngayon ay a-attend pa itong mga sundalo dun sa hearing na ipapatawag ni Senator Tulfo. Yan ang hindi pa sigurado, pero ang sinasabi ni Atty. Levito Baligon na abogado ng mga dating sundalo, kasama nga raw sila sa mga inimbitahan din ni Senator Erwin Tulfo para sa kanyang pagdinig sa Lunes, pero hindi pa nila kinukumpirma kung they will be attending this Monday's hearing na pangungunahan naman ni Senator Tulfo. Julius. Kanina po bahagyang nagka-atensyon ng baratan ni Senator Marcoleta ang media dahil hindi daw kumikilos dito sa mga issues ng flood control. At itong si Senator Marcoleta eventually ay nag-apologize. Nagka-resolve ba naman? Ayos na ba ng Senate media at si Marcoleta itong hiringan na ito? Yes, Julius, no, actually, ang eksaktong nabanggit ni Senator Marcoleta, allegedly, meron daw mga bayarang media, no? Ang talagang kasama rin sa binabanggit sa affidavit nitong 18 ex-Marines. Kaya medyo na bother ang media dahil parang nilahat, no, technically, ang mga media sa ganitong klase eskandalo. Pero nilinaw naman ni Senator Marcoleta na wala siyang binanggit ganoon, kundi karamihan ang kanyang word, no? At kanina nag-apologize naman siya eventually at sinabing kumbaga out of frustration lamang daw ito sa mga nadidiscover nga na binabanggit ng mga ex-Marines na dawit dito sa flood control scandal na di umani tumatanggap ng mali-malitang pera. Nagbanggit din siya ng kanyang mga frustration sa media na hindi nababanggit ang kanyang mga presence, for example, sa ilang mga programa or mga rally na kung saan siya ay nagsasalita rin kasama yung iba pang mga speakers pero siya raw ay hindi nagsama sa mga reports. So again, he is just saying na kumbaga out of frustration, ito yung sinigundahan din ni SP Cayetano na ipinaliwanag na tao lang naman daw sina Senator Marcoleta at Senate President Cayetano kung sakaling nababanggit yung mga ganito daw na mga klaseng remarks. Julius. Maraming salamat, Bon Guales. Pumalag ang ilang kongresista
Cheryl, kapansin-pansin nga na yung ilang mga bagong pangalan na ibinawit itong ilang mga bagman umano ni dating Congressman Zaldico ay miyembro ng House Justice Committee o kaya miyembro ng House Prosecution Panel. Git nila pawang kasinungalingan ng mga ito at naniniwala sila na maaari nga sinusubukan lamang sirain ang kredibilidad ng mga House prosecutors bago ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig sa Senado kanina, ilang kongresista ang idinawit ng mga nagpakilalang dating bagman ni Zaldico. Isa-isang tinukoy ng mga witness ng mga kongresista at kung saan umano sila nakatanggap ng maleta o paper bag ng pera na kickback umano mula sa flood control scandal. Marami sa mga binanggit, mga miyembro ng House Prosecution Panel na maglilitis kay VP Sara Duterte. Ang ilan mga kilalang kaalyado ng administrasyon o ang mga nasa Progressive Bloc. Si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, na isa sa mga tatayong prosecutor para sa impeachment trial, nagulat sa kanyang pagkakasangkot. Mariin niyang itinanggi na nakatanggap siya ng maleta ng pera. Giit pa niya, halata raw na layo ng isinagawang pagdilig ng grupo ni Senator Cayetano na i-discredit, bahiran o siraan hindi lang ang International Criminal Court, kundi lalo ang House Prosecution Panel na harap sa papalapit na impeachment trial laban kay VP Sara. Giit ni Ridon, Pebrero pa lumutang ang affidavit ng 18 na nagpakilalang bagman ni Zaldico. Wala roon ang kanyang pangalan, pero sa pagdilig ngayong araw, biglang lumutang ang kanyang pangalan. Kasi nangalingan po, yung sinasabi po ni Jolene Caldiao, no? Sa kahit anumang lugar, wala pong dinilibre sa akin na kahit ano pong maleta. Makita ko natin yung pong mga binagtag ng mga pangalan ay bahagi ng pong prosecution panel at never mo silang nababanggit doon po sa mga nagdaang mga affidavits. Nagsalita na rin ang ilan sa mga dati ng pangalang lumabas sa naunang affidavit. Mariing pinabulaanan ni Lead Impeachment Prosecutor Jerby Luiso ang mga paratang. Dati na raw siyang nagsampa ng kaso ukol dito. Malinaw aniya na tanging layunin nito ay sirain ang kanyang kredibilidad. Giit niya magpapatuloy ang paghahanda ng 11 public prosecutors sa nalalapit na impeachment trial ni VP Sara. Si House Prosecutor at ML Party List Representative Leila De Lima, iginit na mapamaleta o paper bag man niya. Wala siyang tinatanggap na pera. Hindi na rin daw nakapagtataka na buhol-buhol na ang kanilang kwento at paratang dahil invento lang naman daw kasi ang mga pinagsasabi nila. At tulad ni De Lima, nauna na rin naghain ng cyber libel ang isa pang House Prosecutor na si Manila 3rd District Representative Joel Chua laban sa mga nagpakilalang ex-Marine. Pinuna ni Chua ang pabago-bago nilang kwento. Doon sa unang affidavit na kanila sinumite, according to them, binigyan daw ako ng maleta doon sa HOR. Pero ngayon, sinasabi naman nila, binigyan daw ako sa townhouse. So dito kitang-kita na yung pagsisinungaling